So, ito ang ating simple OOTD para ngayong 17th of May. So, itong dress is from H&M. Tapos, itong shoes, doll shoes na comfy from Skechers. Yan. Kasi maglalakad tayo papuntang city. So, kailangan comfy ang ating suoting sapatos. So, itong shoes ko na yan, nung natatandaan ko, nung nagjo-duty ako sa hospital noon, yan, may ganito rin ako, Skechers din yun, gantong ganito. So, bumabalik-balik lang siya, no? Comfy yan. Kaya, nung nakita ko siya sa Skechers sa London, yan, bumili ako. Para nga sa mga mahabang lakarin. Yan. Hindi sasakit yung paa kasi malambot siya. So, ito lang ang ating OOTD. Okay. Hi, Familia! Hi, Familia! Welcome to our channel. So, today, pupunta kaming BN o City kasi magse-celebrate ng 17th of May, Constitutional Day here sa Norway. Tingnan nyo yung suot ni Sabrina. Nandito pala kami ngayon kay Uncle Patrick. Sinundo namin siya. Yan. O sa mama. Wow. Ito, yung ganito, Festdracht tawag. Mamaya papakita ko sa inyo yung totoong national dress nila ng mga Norwegians, which is tinatawag na bunad. Ay, sa Uncle Patrick. Ayan, nandito kami sa kanyang laylahet o apartment. Ayun si Daddy J ng mga oh. O, si Uncle Patrick naman. Oh. So, ayan, makikita nyo, naglalakad-lakad. Ito ang totoo. Siya. So, mga naglalakad halos yung mga tao kasi usually, yung mga Norwegians, ano sila ng breakfast, yun talaga ang celebration nila. Breakfast talaga. So, nagpupunta-punta sa mga bahay ng mga friends, gano'n. Ang ganda ng panahon, no? So, maglalakad lang kaming apat. So, ang suot ko ay ang aking parang doll shoes from Skechers, which is very comfy. Si Sabrina naka-sneakers. Maglalakad kami papuntang city from Sinsen. Mga ilang minutes kaya yon, Patrick? Ginugil ko 50. So mga almost 1 hour. Ayan yung mga bunad nila. O, alam niyo ba kung magkano yung ganyang bunad, yung totoong bunad? Mga nasa 50,000 crowns pataas. Kayo nang bahala mag ano sa pesos. Kasi very special yan. Kasi yung mga design na yan, bordado talaga, binorda ng kanilang mga lolo't lola. As in, inaano nila yan yung arve, inherit. Tapos yung design niyan, depende kung saan silang part ng Norway original na naggaling. Tapos yung mga burloloy nila, like yung mga silver, totoong silver yan, which cost mga 10,000 crowns. Bukod pa yung, iba pa yung presyo ng damit sa mga burloloy. So yung mga totoong silver naman nakasabit sa kanila ay nasa worth 10,000 crowns pataas. So, ito yung tinatawag na bar nito. Lahat ng school dito sa Oslo
nagpaparade sila. Dadaan sila sa ano yun? Sa palace para mag-hi sa royal family. Dadaan lahat yan, lahat ng school sa harap ng palace. Kasi sa loob, ay sa labas ng palace, nandun yung royal family, kumakaway-kaway sa lahat ng mga bata. Bawat school, ayan o. Ni Sabrina. Yan. School ni Sabrina. No, alis na kaputso. Yan. Ito, sa Akebrige na kami. Lahat ng daanan sarado. So, kailangan umakyat doon sa mini bridge na ginawa nila. Yan. Ayan, sarado ang mga daan. Dahil sa Barnetog nga. Yung school ni Sabrina, hindi ko pala agad na pindot yung record. So, hi again. Hi! So, nandito kami sa pinareserve ni Daddy J na Indian restaurant dito sa Akebrige. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung labas. Hindi ako masyadong nakapag-vlog sa labas dahil nilalamig ako. So, kahit tirik yung araw, sobrang lakas ng hangin. So, ang lamig niya. So, syempre nakadress ang lola niya. Mamaya tayo mag-OOTD. So, alay ng nilakad namin. Minute na namin sila Kyochos, si Mama, si Krisha, si Tita Leia sa coffee shop kanina doon. So, ayan, medyo nahuhuli lang sila doon kasi maraming tao, tapos kasama pa yung stroller. So, see you later! So, dito kami kumain sa New Delhi. Ito ang Akebrige. Shoeholmen pala. Kita nyo. Daming tao, diba? Kita nyo. Nagsi-celebrate kasi lahat talaga. Maganda yung araw, kaya lang ang lamig kasi sobrang hangin. Grabe yung dami ng tao, no? Nakakaaliw yung mga nakabunad, babae, lalaki, mga minanan nila yun. Or yung iba bumibili talaga pero sobrang mahal. Oh, that's it. Mahulog ka sa sabit na. O, si Mama, si Krisha. Si Selena. Oh. Hi, Selena! Hi, Selena! Selena, ay sus! Ganda naman yung batang yan!
So, grabe. Bumaba kami ng bus kasi ang traffic, walang galawan. Pinababa na lang kami ng bus driver. Better daw na maglakad na lang. Kasi nasarado yung mga daan. O, mga pupo ng kabayo yan. Nakakabayo yung mga police. Ayan, National Theatre. Magteteban kami. Dito na tayo sa National. Oo. Kung tutusin talaga, ayoko na talaga pumunta dito ng gantong ano eh. Kasi nga ganyan mahirap. Mahirap pag uuwi ka, lahat sabay-sabay. Kawawa yung mga nakakotse as in hindi talaga sila gumagalaw. No, Sabrina? Tapos si Tante Krisha, ang problema niya, naiihi na siya. Good luck talaga. So guys, finally nakasakay na kami ng Teban, kaso masakit na paa ni Daddy J. Hindi ako marunong nito. So siya mag-voy, ako maglalakad doon pa. Grabe talaga, last na tong taon na to na magsisiti, sasama ako magsisiti sa kanila. Grabe yung dami ng tao, hirap sumakay ng commute pa uwi. Yung bus na sinakay namin noong una, wala, bumaba na lang kami. Mas okay daw na maglakad na lang. Tapos yung Teban, punuan. Tapos si Daddy J, masakit na yung paa dahil doon sa sapatos. So, ayan. So, bumaba kami dito sa Elkhorn kasi kung ano na lang yung naunang Teban na dumating, kahit hindi dadaan sa may amin, at least, ayan, ano na lang, nag-void na si Daddy J. Tapos ako, yun nga, lakad na lang. So, pabor naman sa akin kasi, pabor, kasi nakakailang steps na ako. So, para mag 14,000 steps na ako. Ilang calories kaya yun? Dito kaya, may daan kaya dito? Huwag kailan ko pa umikot. Ikot na lang. Ayan. Malapit dyan sila ate. Pero nag-aabang pa sila ng bus. Ano oras na ba? Parang mag 2:13 ata o 2:35. So maganda yung araw pero ayan, diba? Ang lakas ng hangin. Malamig siya guys. Yan, nandito na ako sa may area namin. Kita nyo, walang katao-tao kasi nasa city. Yung medical city na yan, yung building na yan, dyan yung clinic nung general doctor ko. So, walking distance lang sa amin. Tahimik, di ba? Ng mga tao, lahat nasabihin. Ayoko na talaga. Hindi na talaga. 3 years na kaming pumupunta ng city kapag 17th of May. Yung una, walang problema kasi first time sumali ni Sabrina doon sa Barnatog. Tapos after nun, after nila siguro, after mga 1.5 hours lang yun, paglalakad nila, umuwi na kami ni Daddy J tsaka ni Sabrina. So, wala problema sa pagsakay ng Teban. May konting pila, pero mabilis. Hindi siksikan, hindi yung talagang matagal. Last year, yung worst talaga. Nasira pa yung tiyan ko last year. Tapos, di na ako magkadaog-gaga kung saan ako hahanap na siya. Anyways, tapos na yun. Tapos yung ngayon, yun nga, ang hirap mag-commute. Kawawang kawawa, lalo yung may mga kotse kanina. Kasi nga,
wala talagang galawan. Eh, hindi naman katulad sa Pilipinas dito na pag may mga ganyan sanay tayo sa traffic, may nagta-traffic na ganyan, doon talagang sunod pa rin kasi sa ano eh, sa rules. So antayan, so kawawa talaga sila. So nakikita niyo yan, hotel yun, Red Radisson, yung pula na building. So, thank God, malapit na ako sa bahay. Ay. Meron pala kami celebration sa bahay nila ate, sa Kiochos. Tapos naman namin sinuwa kasi bagong spa sinuwa kahapon. So, ang linis niya. Tapos, ang puti mabango. Kaya, no stress ako na paliguan siya dahil nga may spa siya kahapon. So, okay. See you later na lang. Yan, dito na kami sa Kiochos. May kainan dito. Maling, pwede siguro magpagawa niya sa pizza. Ayan, ang aming handa. Ito ang lasagna ni Daddy J. Oh my God. Wow! Ha? Takoyaki. Nagagawa na kayo yan? Ay, mahal yun. Mahal yun. Sa Pilipinas, mura. Kayang-kaya ng pare na, ribo na. Uy, kain na. Oh, ma. Ano pala yung lalagyan niya?